Marso 2020 nang ako'y nagpunta sa isang iglesia para magsagawa ng halalan. At si Sister Chen ay nahalal bilang leader ng iglesia. Pakiramdam ko maganda ang kakayahan niya. Pero dahil nagsisimula pa lang siyang gumanap ng tungkulin, di pa siya ganong pamilyar sa gawain. Kaya't nagdesisyon akong manatili muna ron at sanayin siya. Para matulungan ang kapatid na maging pamilyar at masanay sa gawain ng iglesia, sinamahan ko siya sa lahat ng pagpupulong ng mga grupo. At sinabi sa kanya ang ilang prinsipyo sa gawain ng iglesia. Hindi nagtagal at naging pamilyar na rin siya sa gawain. Tumuon siya sa paghahanap sa katotohanan pag may problema. At ang pagbabahagi niya ay nagbibigay tanglaw. Ilang kapatid na nasa mga pagpupulong ang nagtatanong. At bago ko pa mapag-isipan ito, mabilis na nakaka-react si Sister Chen. Agad na nakapagbibigay ng solusyon. Pag tinatalakay ang gawain, nakapagsasama siya ng problema at nakahahanap ng kaugnay ng mga prinsipyo. Nang makita kong may kakayahan siyang gawin ang trabaho at mabilis siyang umuunlad, bigla na lang akong nakaramdam ng pressure. Ako ang responsable sa trabaho niya, kaya kailangan kong maging mas magaling sa kanya. Pero may ilang bagay na hindi ko napag-isipan ng lubos gaya niya. Kaya iisipin kaya ng iba na ang bagong leader ay mas magaling kaysa sa akin? Noon ko na naisip, dapat kong patunayan ang kakayahan ko sa trabaho. Di ko hahayaan ang mga kapatid na maliitin ako. Mula noon, pag nagpupunta ako sa mga pagtitipon kasama ang kapatid, pinagtutuunan ko ng pansin kung paano sila nagbabahagi. Sinisikap alamin ang mga problema sa mga kalagayan nila at ang sanhi ng mga ito. Nahumaling ako sa pagmamadaling maunahan si Sister Chen. Pero habang minamadali kong solusyonan ang mga ito, lalo akong nahirapang ayusin ang mga iniisip ko. Kaya't hindi ko malinaw na makita ang mga kalagayan nila. Kalaunan, ang pagbabahagi ni Sister Chen ang nakalutas. Nang marinig kong pinuri siya ng mga kapatid dahil sa mahusay niyang pakikipag-usap at sa kanya sila nagpatulong sa mga problema, lalo akong hindi naging komportable. Namuhi ako sa sarili ko, napakahangal ko. Bakit hindi ako naging kasing galing ni Sister Chen? Nakaramdam ako ng bahagyang pagkanegatibo. Kung magpapatuloy ang takbo ng mga bagay-bagay, mapag-iiwanan ako. Lagi kong ikinukumpara ang sarili ko sa iba noon. Naramdaman ko ang sakit, mahirap makamit. Ang gawain ng banal na espiritu. Siya nga. Isang araw may pagpupulong ako kasama si Sister Chen at ilan pang bagong halal na diakono. Doon ko natuklasan na di pa nila nauunawaan ang mga prinsipyo sa paghalal. Nauwi ito sa pagkahalal ng ilang hindi naaangkop na tao. Tiningnan ko ang mga bagay na ito at medyo nabahala. Naisip ko na dahil mas matagal na akong leader kaysa sa kanya, at naiintindihan ko ng mas mabuti ang mga prinsipyo sa paghalal ng mga tao, akala ko maipapaliwanag ko to sa kanila ng mahusay. At pagkakataon na tong makita ng mga kapatid na naiintindihan ko ang katotohanan at may malinaw akong pagkaunawa at mas magaling ako kay Sister Chen. Kaya naghanap ako ng mga akmang prinsipyo at sama-sama naming tinalakay ang mga ito. Isinama ni Sister Chen ang mga prinsipyong ito at tinalakay kung anong uri ng tao ang dapat piliin para maging leader. Nagbahagi si Sister Chen ang hindi gumagamit ng mga tunay na halimbawa. At palihim kong nagustuhan ito. Sandali pa lang siyang namumuno at wala pa siyang gaanong karanasan. Gagamit ako ng mga tunay na halimbawa sa susunod. At maririnig ng mga kapatid na kaya kong magbigay ng maraming halimbawa at detalye at mararamdaman nilang karapat dapat akong mamahala sa gawain. At na ang pagbabahagi ko'y metikuloso. Nang maisip ko ito, natuwa ako sa sarili ko. Naghanda ako, ngumiti at nagsalita tungkol sa iba't ibang problema at pagkakamali na naranasan ng ibang iglesia sa mga halalan. Kinausap ko sila. At matapos ko magsalita, naghintay ako ng papuri mula sa mga kapatid. Biglang sinabi ni Sister Chen na ang pangunahing problema ng iglesia ay ang di pagkaunawa ng mga kapatid sa mga prinsipyo ng paghalal at kailangan naming magbahagi ng malinaw hinggil dito. Karamihan din daw sa mga halimbawang ibinigay ko'y di naaayon sa mga aktwal na issue. Matapos magsalita ni Sister Chen, sumang-ayon ang isa pang diakono. Hindi naging maganda ang pakiramdam ko sa oras na yon. Naging negatibo ang dating sa akin ng mga sinabi nilang dalawa at ako'y lubos na nalito. Lahat ng diakono ay nakatingin sa akin, pakiramdam ko napahiya ako.
Inisip ko noong una na maisasalba ko ang reputasyon ko, pero lumala ito. Nabigo akong isalba ang reputasyon ko at mas napahiya. Iisipin kaya ng iba na kahit na matagal na akong pinuno ay hindi pa rin ako kapantay ng isang bagong halal pa lang at hindi ako magaling? Nang maisip ko ito, hindi ako makatingin sa mata ng lahat at naaasiwang naupo na lang. Di nagtagal, isang diakono ang nagtanong kay Sister Chen. At nagbigay siya ng napakalinaw na pagbabahagi. Alam ninyo, pakiramdam ko ay ganap niya akong nadaig. At lahat ng nerbiyos ko ay nagpaluhod sa akin. Tila talunan ako, ni hindi ko man lamang maiangat ang aking ulo. Naisip ko ulit ang galing ni Sister Chen at ang mabilis niyang pag-unlad. Mas magaling siya sa akin sa maraming bagay. Lalong sumasama ang pakiramdam ko. At parang inagaw niya ang atensyon mula sa akin. Nagsimula akong magkaroon ng pagkiling laban sa kanya. At niayaw kong magpatuloy na makapareha siya sa aking tungkulin. Matapos ang pagtitipon, iminungkahi niyang magkasama kaming dumalo sa isang pagtitipon sa Makalawa. Nang wala man lang paglingon, matigas kong sinabi sa kanya, may bibisitahin kami ni Sister June na ibang grupo sa araw na yon. Namula ang kanyang mukha at mistulang. Hindi siya mapalagay. Nang makitang hindi ko siya pinapansin, umalis siya. Habang pauwi naisip ko ang pagtitipon na pupuntahang mag-isa ni Sister Chen. Hindi niya gaanong kilala ang grupong yon. Paano kung may mangyari na kailangan ng palitang pagtalakay para masolusyonan? Kung hindi ako pupunta at maharap siya sa hindi niya alam tugunan, maaantala ba nun ang gawain? Gusto kong bumalik at hanapin siya. Subalit nang maisip ko yon kung paano ako napahiya sa pagtitipong yon, nainis talaga ako at nakipagpaligsahan ako sa kanya. Dahil napakagaling mo at mahusay ka sa lahat ay kaya mong gawin yan mag-isa. Kaya't natalo ng aking tiwaling disposisyon ang kurot ng konsensya. Nang walang pag-aalinlangan, sumakay ako sa bisikleta ko at umuwi. Nang gabing yon, nagpabaling-baling ako sa kama, ganap akong hindi makatulog. Iniisip ko kung gaano kabilis ang naging pag-unlad ni Sister Chen, kung paano siya hinangaan ng lahat. Kung mananatili ako sa iglesyang yon, magiging palamuti lang ako sa kanya? Iiwan ko na lang ang iglesyang ito. Pero sa totoo lang, hindi ako mapalagay sa kaisipang ito. Masasabi ko na talagang naging mahusay si Sister Chen. Pero siya at ang ilang diakono ay pawang bago. Maraming prinsipyo ang di pa nila naiintindihan kaya madali pa silang magkamali. Magiging masama ito para sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Dapat pa akong manatili doon at tulungan sila. Nairesponsable ang bigla na lang pag-alis. Oo. Dapat nating isaisip ang gawain. Sister, paano mo naman nalampasan ito? Napagtanto kong hindi maayos ang kalagayan ko kaya lumapit ako sa Diyos at nanalangin. Hiniling ko sa Kanya na gabayan ako na maunawaan ang kalooban Niya. Kinabukasan nakita ko ang sipi na ito. Saang mga prinsipyong dapat gumabay sa asal ng isang tao. Sa talata 5. Huwag hayaan ang sinumang isipin na siya'y perpekto, o bantog at marangal, o namumukod sa iba pa. Ang lahat ng ito'y dulot ng mapagmataas na disposisyon at kamangmangan ng tao. Laging iniisip na namumukod ang sarili, ito'y isang mapagmataas na disposisyon. Hindi nagagawang tanggapin ang kanyang mga pagkukulang at hindi nagagawang harapin ang kanyang mga pagkakamalit pagkabigo. Dulot ito ng isang mapagmataas na disposisyon. Hindi nagpapahintulot sa iba na maging mas mataas sa kanya o maging mas mahusay kaysa sa kanya. Hindi nagpapahintulot sa iba na maging mas superior o mas malakas kaysa sa sarili niya. Dahil ito sa mapagmataas na disposisyon. Hindi nagpapahintulot sa iba na magtaglay ng mas mabubuting kaisipan, mungkahi at pananaw kaysa sa kanya tungkol sa isang bagay. At pag nagkaroon sila, nagiging negatibo, ayaw magsalita, nakararamdam ng pagkabagabag at pananamlay at nagiging balisa. Ito ay dulot ng isang mapagmataas na disposisyon.
Ito'y magagawa kang itangi ang iyong reputasyon, hindi magawang tanggapin ang patnubay ng iba. Hindi magawang harapin ang mga pagkukulang mo at hindi magawang tanggapin ang mga kabiguan at pagkakamali mo. Higit pa riyan, naguudyok ito ng pagkamuhi at inggit para sa mga mas mahusay sa'yo. Pinipigilan ka. Kaya't hindi mo nais na gawin ang tungkulin mo at nagiging padaskol ka sa pagtupad nito. Ang mapagmataas na disposisyon ay pwedeng magbunga ng pag-usbong ng ganitong asal. Amen. Amen. Napakalinaw ng mga salita ng Diyos. Pag nabubuhay sa kayabangan ang mga tao, gusto nilang laging manguna at mas magaling sa iba. Ang ganyang tao'y inuuna ang reputasyon at katayuan niya. Pag di niya mahigitan ng iba o makuha ang pagsang-ayon nila, nagiging negatibo siya at nawawala ng pag-asa at niayaw ng gawin ang tungkulin niya. Ako ang uri ng taong ibinubunyag ng Diyos. May mayabang akong disposisyon at nag-aasam ng pangalan at katayuan. Noong una ko palang nakilala si Sister Chen, inakala ko na higit akong may kakayahan sa trabaho at mas magaling sa pagbabahagi para malutas ang mga problema. At masaya akong magsikap na tumulong at makipagbahagian sa kanya. Pero kalaunan nang makita ko ang galing niya at kung gaano siya kabilis matuto at na mataas ang tingin sa kanya ng iba, pakiramdam ko mayroon ng banta sa posisyon ko. Palihim akong nagsimula na ihambing ang sarili ko sa kanya. Ginawa ko ang lahat para magmukhang mas magaling ako. Gusto kong patunayan ang aking kakayahan. Lalo na sa suliranin ng pagpili ng pinuno ng grupo. Gusto kong gamitin ang pagbabahagi ko sa mga prinsipyo para magpasikat. At ang resulta, ilan sa mga ito ang hindi umakma. Kaya ako sinabihan ni Sister Chen. Di ako nagnilay sa aking sarili at naghinanakit pa ako sa kanya't ayoko siyang makatrabaho. Ginusto ko pang talikuran ang ata sa akin at iwan ang iglesia. Nakita ko sa pagbubulay na lubos na natuon ang aking pansin sa reputasyon at katayuan at hindi sa pagganap sa aking tungkulin. Lubos akong nagpabaya sa tungkulin ko. Ang malantad sa ganoong paraan ay paghatol at pagkastigo ng Diyos sa akin upang makapagnilay ako at maitama ko rin ang mga mali kong motibo at pananaw. Nagkaroon ako ng higit na kapayapaan matapos maunawaan ang kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matapos noon, nagbasa ako ng mga salita niya na nagbubunyag ng antikristong disposisyon. Kapag tinutupad ng mga antikristo ang kanilang mga tungkulin sa isang grupo, ang unang nasa isip nila ay hindi ang hanapin ang mga prinsipyong kailangan sa mga tungkulin nila, kung ano ang hinihingi ng Diyos o ang mga tuntunin ng sambahayan niya. Bagkus, tinatanong nila kung mas maraming hahanga sa kanila, kung gagampanan nila ang tungkulin, kung malalaman ba ito ng itaas, kung sinong pinakamahusay sa grupo sa trabaho at kung sino ang supervisor. Pagkapasok sa mga kapaligiran kung saan sila gumagawa, ang iniisip nila at ang gusto nilang malaman ay walang kinalaman sa katotohanan. Ni sa kung paano tutuparin ang kanilang mga tungkulin nang di nagdudulot ng mga pagkagambala o kaguluhan. O gagawin ang mga tungkulin nila upang mapalugod ang kalooban ng Diyos. Bagkus ang unang nasa isip nila ay kung paano sila aangat sa loob ng grupo. Kung paano masisigurong magkakaroon sila ng posisyon. Kung paano pahahangain ng iba. At kung paano rin sila mamukod-tangi sa isang grupo. Iniisip nila kung paano makakaungos at magiging leader ng isang grupo. Sa paggawa nito, natutupad ba nila ang tungkulin nila? Hindi nila natutupad. Ano ang pakay nilang gawin? Ang humawak ng posisyon. Sinasabi nila, para sa akin, gusto kong mahigitan ang lahat sa sekular na mundo. Saan mang grupo ako naroroon, lagi akong magiging boss. Ayokong pumangalawa lang. Dapat ay walang magtangkang gawin akong tagasunod. Saan mang grupo ako mapunta, ako ang magiging pinuno at ako ang may huling salita. Kung hindi sila makikinig sa akin, hahanap ako ng paraan upang kumbinsihin silang lahat na piliin ako. At pag pinili nila ako, ang sasabihin ko ang masusunod. Gagawin ko ang gusto ko. Sa anumang grupo, kapag tinutupad ng isang antikristo ang kanyang tungkulin, hindi sila nakukontento na maging isang walang halagang tagasunod. Anong pinakakinasasabi ka nila? Ang mag-utos at pasunurin ang iba sa gusto nila.
Hindi sila masigasig tungkol sa pagtupad ng mga tungkulin nila. Sa pagsusumikap, pagbabayad ng mas malaking halaga, paggugol ng mas maraming panahon at lakas, o pagtupad sa bahaging itinakda sa kanila. Bagkus pinag-aaralan nila kung paano magiging mga taong namumuno sa iba sa usapin ng mga kawanit sa kanilang mga propesyon. Hindi sila pumapayag na sila'y pamunuan ng iba. Hindi sila pumapayag na maging mga tagasunod o manahimik na lang habang tinutupad ang mga tungkulin ng walang nakukuhang atensyon. Ano man ang kanilang tungkulin, kung hindi sila pwedeng maging bida at sentro, kung hindi sila pwedeng maging leader, walang saysay para sa kanila na tuparin ang mga tungkulin nila. Kung hindi pwedeng sa kanila ang huling salita, lalong hindi sila interesado at walang pagnanais gawin ang mga tungkulin nila. Ngunit kung pwede silang maging bida at sentro at may huling salita, mas magsusumikap sila kaysa sino paman. Nakikita nila ang kanilang mga tungkulin bilang pagiging bukod tangi at pagbibigay kasiyahan sa mga ambisyon nila at pangangailangang mahigitan ng iba. Amen. Amen. Hinihimay ng mga salita ng Diyos kung ba't tayo naghahabol ng reputasyon at katayuan. Itinutulak sila ng pagnanasang sambahin at hangaan at ito ang landas ng Antikristo. Siyang tunay. Ang katayuan ang pinakamahalaga sa lahat para sa mga Antikristo. Hindi nila ginagawa ang tungkulin nila para maintindihan ang katotohanan at wala silang paki sa pagbibigay kasiyahan sa Diyos. Nagbabalak lang sila ng mga paraan para mapagmataasan ng iba, hangaan at sundin ng mga tao. Para makamit nila ang ambisyon nilang agawin ang mga tao mula sa Diyos. Kumpara sa mga salita niya tungkol sa Antikristo, nakita kong hindi pa naman ako ganun kalala pero nagpapakita ako ng mga senyales ng Antikristong disposisyon. Nang makita kong malaki ang pag-unlad ni Sister Chen at siya rin ay pinupuri ng mga kapatid, nagsimula ko siyang kainisan at hindi na tuluyang isali. Pakiramdam ko, pinigilan niya akong kuminang na inagaw niya ang karangalan ko. Namumuhay ako ayon sa mamukod tangi at magdala ng parangal sa kanyang mga ninuno at sa isa lang ang lalaking maaaring manguna. Lagi akong nakikipaglaban para sa katayuan. Pakiramdam ko, ang sinumang nasa itaas ang may kapangyarihan at may huling salita. At ang kapangyarihan at katayuang iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Itinuring ko pa nga ang Iglesia ng Diyos bilang personal kong arena para makipaglaban para sa katayuan. Nasa landas ako ng Antikristo lumalaban sa Diyos at lumalabag sa disposisyon niya. Mapanganib ang landas na tinataha ko at ito rin ay kinamuhian ng Diyos. Nariyan din ang katotohanang bago lang sa tungkulin si Sister Chen. Kaya't kung siya'y nasikil na pigilan sa kanyang gawain at nakasama ito roon sa kanyang tungkulin, yun ay paggawa ko ng kasamaan. Nakonsensya ako at namumuhay. Ayon sa masama kong disposisyon, nagpupunyagi lang para sa posisyon. Hindi lang ito nakasama at nakahadlang sa iba. Pwede pa akong mapaalis dahil sa paggambala sa gawain ng iglesia. Ang paghahangad sa pangalan at katayuan ay landas ng Antikristo. At mapanganib na patuloy yung hangarin. Tama ka. Ang paghahabol sa personal na katayuan ay di magandang landas na tahakin. Tunay akong natakot at ayoko nang mamuhay sa gayong tiwaling disposisyon. Gusto kong magsisi sa Diyos. Ano ang iyong pagsasagawa at pagpasok matapos nun? Binasa ko ang mga salita ng Diyos para humanap ng landas ng pagsasagawa. Mayroon nito sa ang mga prinsipyong dapat gumabay sa asal ng tao. Sa 2 talata, kung ginawa ka manghangal o matalino ng Diyos, may katuturan sa iyong kahangalan o katalinuhan. Anumang kadalubhasaan ang ibinibigay ng Diyos sa iyo, gaano man kataas ang IQ mo, lahat ng ito ay may layunin para sa Diyos na una na niya itong itinakda. Ang ginagampanan mong papel, ang tungkuling tinutupad mo, matagal nang tinukoy ng Diyos ang mga ito. Ang ilang tao ay hindi kumbinsido. Naghahanap sila ng pagbabago sa pamamagitan ng pag-aaral, pagbabasa at pagsisikap. Ngunit di nila marating ang mataas na antas. Sa pagtagal, matututunan nila ito mula sa karanasan. Di mo malalabanan ang tadhana. Itinakda ng Diyos kung magiging anokat walang saysay ang paglaban. Oo.
Saan ka man magaling, doon mo kailangang magsumikap. Huwag mong subukang puwersahin ang iyong sarili sa mga larangang hindi mo saklaw at huwag mainggit sa iba. May kanya-kanyang tungkulin ang bawat tao. Huwag mong isiping magagawa mo ang lahat, na perpekto ka o mas mahusay ka sa iba, na laging gustong gawin ang trabaho ng ibang tao, ibinibida ang sarili at hindi ang iba. Isa itong tiwaling disposisyon. Halimbawa, mahusay kang sumabay sa tugtog pag sumasayaw ka. Dito ka dapat maging isang tagahatol. Magkaroon ng pag-unlad, maunawaan ang mga prinsipyo, at ayusin ang pagganap sa tungkulin. Mahilig ang ilang magdisenyo ng mga damit, at may kahusayan din sila rito. Kaya dito ka dapat magsumikap at pag-ibayuhin ang pag-aaral dito. May mga nag-iisip na hindi sila mahusay sa anuman. Kaya dapat kang maging masunurin at taos-pusong humingi ng panuto sa iba. Gawin mo ang makakaya mo at gawin ito ng maayos, ng buong lakas mo, sapat na yon. Malulugod na ang Diyos. Amen. Amen. Sa pagbasa ng mga salita ng Diyos, nakita kong itinadhana niya kung gaano kagaling ang isang tao o kung anong uri ng mga kaloob meron siya, at taglay nito ang karunungan ng Diyos. Hindi niya kailangang maunawaan natin ang lahat, magawa ang lahat, at maging mas magaling sa lahat. Ang nais niya ay gampanan natin ang mga tungkulin natin. Kung magagamit natin ang sarili nating lakas at papel, sa pinakamabuting paraan siya'y masaya. Oo. Kung tayo'y mapagmataas at laging gustong ipaglaban ang ating sarili, pagmumukhain lang nating hangal ang sarili natin at magiging miserable tayo. Oo nga. Nakahanap din ako ng landas ng pagsasagawa sa mga salita ng Diyos. Yun ay matapang na pag-amin ng mga pagkukulang ko. Wala ako ng kakayahan at kasanayan sa gawain ni Sister Chen. Ang mga yon ay katotohanang itinakda ng Diyos. Kailangan kong maging makatwiran at magpasakop sa paghahari niya. Maging disenteng tao, ilagay ang puso ko sa tungkulin ko, at mas pag-isipan kung paano makikipagtulungan kay Sister Chen para bilang pangkat naming haharapin ang gawain. Yon talaga ang kalooban ng Diyos. Sigurado. Sinabi rin ng mga salita niya na ang gawain ng sambahayan niya ay hindi pwedeng gampanan ng iisang tao. Kinakailangan na magtulungan ang lahat. Iba-iba ang pananaw natin sa mga bagay. Kaya pag pinupunan natin ang pagkukulang ng bawat isa, magagawa natin tong tingnan ng mas malawak. Pag nagkakaisa lang tayo, ginagabayan ng banal na espiritu. At magiging epektibo tayo sa ating tungkulin. Tama. Nang mapagtanto ko ito, hinanap ko si Sister Chen at inilahad sa kanya ang naging kalagayan ko. At humingi ako ng paumanhin. Mula noon, sa mga pagtitipon na magkasama kami, hindi ko na sinusubukang maging mas magaling kaysa sa kanya. Nakikinig na lang ako ng mabuti habang siya'y nagsasalita at pinag-iisipan to. Pag may hindi siya nabanggit, sinisikap kong tumulong sa pagbabahagi ko. Nagbahagi ako ayon sa aking pagkaunawa. Sa ganitong pagtutulungan, humusay ng humusay ang aming pagbabahagi. At naging mas malapit kami ni Sister Chen kaysa dati. Salamat sa Diyos. Na-promote siya. Makalipas ang 2 buwan at magkasama kaming nagtrabaho. Pinamahalaan namin ang gawain ng ilang iglesia. Isang araw, nakatanggap kami ng mensahe na may gawain kami na naging matagumpay. Medyo nalungkot ako sanhi nito dahil kung alam ng leader na si Sister Chen ang siyang nag-ayos nito, mas mataas kaya ang pagtingin nito sa kanya? Nang gabing yon, tinanong ako ni Sister Chen kung paano niya gagawin ang trabahong yun upang maging mas mahusay ito. Naisip ko, mayroon ng resulta ang trabahong ito. Kung pag-uusapan namin ito, lalo lang itong bubuti ng bubuti. Di ba't mas magmumukha siyang magaling kaysa sa akin? Sa pag-iisip nito, ayoko nang makipagtalakayan sa kanya. Pero napagtanto kong nahuhulog ulit ako sa kalagayan ng pakikipagtunggali. Kaya't sinikap kong manalangin sa Diyos at talikdan ang aking laman. Naisip ko ang mga salita niyang ito. Huwag laging kumilos para sa sarili mo o laging isaalang-alang ang mga interes mo. Huwag isipin ang iyong katayuan, katanyagan o reputasyon. Isipin muna ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ang mga yun ang dapat mong unahin. Isaalang-alang mo ang kalooban ng Diyos at pag-isipan kung di ka naging dalisay sa tungkulin mo. Kung ikaw ba'y naging matapat, lubos na responsable, ibinigay ang iyong lahat,
At kung buong puso mong inisip ang iyong tungkulin at ang gawain ng iglesia, dapat mong isipin ito at madadalian ka sa pagganap ng iyong tungkulin. Amen. Sinasabi ng Diyos na di lang sariling interes ang dapat nating isipin, kundi dapat mauna ang interes at gawain ng sambahayan ng Diyos. Gumawa tayo ng makikinabang ang pagpasok sa buhay ng iba, noon lang tayo tapat sa ating tungkulin. Tama. Dapat kong gawin ang hinihingi ng Diyos. Kaya kinausap ko si Sister Chen kung paano namin pwedeng gawin ang trabahong yon, ang mga kasalukuyang issue at kung paano tutugunan iyon. Sa isang pagtitipon sa sumunod na araw, nagbahagi ako tungkol sa naging kalagayan ko at ang naunawaan ko mula roon. Habang mas nagbabahagi ako, nararamdaman kong ang paghahangad sa pangalan at katayuan ay di mabuting landas. Namuhi ako at nasuklam sa aking sarili. Ayoko nang magapos ng aking malademonyong disposisyon. Masaya akong tanggapin ang paghatol at pagkastigo ng Diyos at gawin ang aking tungkulin. Mula noon, sa tuwing nahaharap ako sa problema, nananalangin ako sa Diyos. Natuto akong alamin ang mga kalakasan ni Sister Chen para mapunan ang pagkukulang ng bawat isa. Sa paggawa nito, nakaramdam ako ng gaan at kapayapaan at higit kaming naging mahusay sa tungkulin namin. Ang maliit na pagbabagong ito ay dahil sa paghatol at pagkastigo ng Diyos. Salamat. Amen. Salamat sa Diyos.